Halos 2 milyong katao ang naapektuhan ng magkakasunod na bagyo na tumama sa Pilipinas kamakailan. Umabot naman sa 20 syudad at munisipyo sa Luzon ang isinailalim sa state of calamity. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Sumampa na sa mahigit 8 milyong piso ang iniwang pinsala sa agrikultura matapos ang magkakasunod na bagyo na tumama sa bansa. Ito ay mula sa mahigit 400 hektarya ng mga pananim, aabot naman sa 800 magsasaka ang naapektuhan ng bagyo. Isinailalim na sa state of calamity ang nasa 20 syudad at munisipyo sa Luzon matapos mag-iwan ng matinding pinsala ang magkakasunod na bagyo na tumama sa bansa, partikular na ang bagyong Nika, Super Typhoon Ophel at Pipito. Sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 11 lugar sa Cordillera Administrative Region ang nasa ilalim ngayon ng state of calamity. Sa Cagayan Valley, 8 lugar ang isinailalim na sa state of calamity dahil sa tindi ng epekto ng bagyo, habang isa naman mula sa Central Luzon. Dahil sa deklarasyon ng state of calamity, magagamit na ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang calamity fund para sa muling pagbangon ng mga apektadong residente. 7 na ang napaulat na nasawi dahil sa hagupit ng Super Typhoon Pipito matapos matabunan ng landslide ang isang bahay sa bayan ng Ambagyo, Nueva Vizcaya. 7 miyembro ng pamilya ang patay matapos mabaon ng buhay ayon sa PDRRMO. Kasama sa namatay ang 2 bata na nasa edad 5 at 8. Nakaligtas naman ang 3 miyembro ng pamilya na pag-alaman na nakatirik ang bahay ng mga biktima sa gilid ng bundok. Sa pinakuling tala, aabot na sa halos 250,000 pamilya ang apektado ng bagyo. Katumbas ito ng halos 2 milyong individual. Tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan. Katunayan, umaabot na sa halos 80 milyong piso ang humanitarian aid na naipamahagi sa mga sinalanta ng bagyo. Mula dito sa Campo Aguinaldo, Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.